Mga napagtagumpayan at ang pagdiriwang ng 90th anniversary ng Armed Forces of the Philippines, ating pag-uusapan kasama si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, magandang tanghali at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Thank you very much, ma'am and sirs, for having the Armed Forces of the Philippines here na naman ulit. And magandang umaga po sa mga tagapagsubaybay po niyo. So ma'am, simulan na tayo. Ano po bang ibig sabihin ng theme na matatag na sandatahang lakas, sandigan ng Bagong Pilipinas para sa 90th anniversary ng AFP? Well, basically po, no, we're viewing that the Armed Forces of the Philippines is the pillar of the government in terms of our professionalism po, yung capabilities natin as we upgrade it, and of course, yung ating integrity po, no. So we have shown this in this past few challenges na hinarap natin, no, napakaraming rally po na nangyari, but they turned out to be peaceful rallies naman po. And over and above that, ina-uphold din po natin yung ating hashtags, no? Na pag meron po tayong one AFP, we have one Philippines. Pag buo po kami, buo po ang Pilipinas. If we have a strong AFP, we have a strong Philippines po. Ano naman po ang mga major achievements ng AFP ngayong taon pagdating ho sa internal security? Well, sa internal security operations natin, sir, we always keep you posted naman po, no? We are down to zero weekend guerrilla fronts na po. So nakita po natin na patuloy po yung ating mga operations and wala na nga po tayo halos, no, na tinutugis in terms of our internal security operations. Sa ngayon po, mangilan-ngilan na lang po sila. They're already very weak, small in numbers and weak in terms of their leadership. Meron silang leadership vacuum. Ang gusto po nating i-highlight dito is the sheer number of surrenderies. So napakarami po ng surrenderies natin and ang hinihimok nga po namin, ang natitira na lang po sa kanilang hanay na to return to the folds of the law at this point in time. And together po, let's fight a bigger challenge out there, which is territorial defense. Ayan, nabanggit nyo, territorial defense. So, in terms of maritime security and territorial defense, ano po yung pwedeng ipagmalaki ng AFP ngayong 90th anniversary? Well, as we shift, sir, from internal security operations to territorial defense nga, yung tropa natin, yung resources natin, nasi-shift na din po natin for TDO. And with the comprehensive archipelagic defense concept in place, pinapatupad po yan ng sandatahang lakas ng Pilipinas through our modernization, upskilling our personnel, and of course, ito nga pong strengthened alliances natin with like-minded nations and well-meaning nations. Nakita niyo po yan, no? Napakalawig na po ng ating scope of alliances ngayon sa iba't ibang bansa. So ma'am, kumusta naman po yung performance ng AFP sa humanitarian assistance and disaster response? Kung titignan nyo, ma'am, no, talaga pong all hands on deck ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas dito po sa ating mga nagdaang sakuna. So nandiyan po yung sunod-sunod na bagyo na pilit po nating tinatawid sa ngayon ng ating mga kababayan. At nandiyan din po yung earthquake nitong huli na tinamaan din po ang ating mga kababayan sa Cebu. So lahat po ng yan, nandiyan po sa front lines ang inyong sandatahan lakas ng Pilipinas. We are there, our equipment are always ready, we preposition them, and ito po pinapakita na ang inyong AFP po talaga is first to deploy and last to leave po in any area. Colonel, ano naman ho ang pinagkakabalahan ng ating AFP ngayong anniversary month natin? Well, napakarami po nating activities, no? So marami tayong pre-anniversary activities. Una po dyan, ang ating Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines has been going around and pinapa-high moral po natin ang ating mga sundalo, no? Yung mga wounded po natin, yung mga naka-ospital, no? So nagkaroon po tayo ng mga series of hospital visits. And ang isa pa po dyan magandang i-highlight, ang pronouncement po ng ating Pangulo, no? Ang ating Commander-in-Chief about dito po sa case ni Captain Jacoba. No, and yan nga po, in coordination with the Department of National Defense, we are now reviewing ito pong provisions ng ating CDD para po hindi lang mag-benefit ang isang tao, but lahat po ng the same case as him po. Over and above that, we also have simultaneous wreath-laying ceremonies po. No? And we honor po siyempre ang ating mga heroism and sacrifice ng ating mga kasundaluhan na nauna na nga po at namayapa na at nag-offer ng kanilang buhay para sa ating bayan. And meron din po tayong padating po, no, na tribute. This is the uniformed services holding a concert together with our youth
So yung mga kabataan po natin, gusto po natin talaga na maging very patriotic and nationalistic sila kasi sila naman nga po ang pag-asa ng ating bayan. So we have that concert coming up, and of course yung D-Day po natin, our Commander-in-Chief, the President, will host po yung ating D-Day activities where we will be having a simultaneous flag raising ceremony and a boodle fight po together with our President. Colonel, para sa ordinaryong mamamayan, ano yung mensahe o ibig sabihin nitong temang matatag na sandatahang lakas, sandigan ng bagong Pilipinas? Well, ito pong pagiging matatag ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, kami po talaga ang magiging sandigan ng ating bayan. So with that po, we are showing and of course, doing our job and our mission accordingly to the letter by being a professional organization. And ang gusto po natin i-highlight dyan is yung jointness po natin, no? As one AFP. So with this po, ang pinapakita po natin dito sa ating 90th anniversary, nagpapasalamat po kami sa ating sambayan ng Pilipino sa napakataas po na tiwala nyo sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas. 8 out of 10 Filipinos trust the AFP and 7 out of 10 Filipinos are willing to fight with the AFP. Napakaganda po itong statistics, no? And nagpapasalamat po kami sa inyo, and this is the fuel that talaga drives us to perform our mission to the letter. And hindi po namin kayo bibiguin. With 90 years, ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas ay naririto po to protect the people and secure the state, and we continue to be the AFP that you can trust. So, Colonel, bago ako pumunta dun sa tanong ko, kailan yung celebration ng AFP Day? Di ba December 21 yung talagang anniversary? So, kailan siya isi-celebrate na yung the usual na may parada, ganyan? Well, for this year, it's gonna be a modest celebration po. So we'll just have our President coming in, we'll have a simultaneous flag raising ceremony, and end with a boodle fight po. And this will be held on the 19th of December. So, ma'am, ito na yung tanong ko. Bakit naging malaking bahagi ng celebration yung pagbibigay pugay sa mga sundalo? Ilan na po ba yung natanggal o na complete disability discharge? At saka, meron po ba na bukod kay Captain Jacoba na naibalik din sa serbisyo? Well, marami na pong iba't ibang cases dito, no? Ang tinitingnan kasi natin dito, ang ating mga kasundaluhan, sila po talaga ang foundation ng sandatahan lakas ng Pilipinas. They are the frontliners, they are the ones who make everything come into fruition. So, kailangan po talaga i-honor natin yung kanilang heroism and their sacrifices. And of course, para po talaga din sa mga nagbuwis talaga ng buhay, nandiyan po, kaya nga meron po tayong wreath-laying ceremony. So with this, yun pong guidance ng ating Pangulo to revisit po itong provisions ng ating CDD. Tinitingnan po natin yan kung paano po natin greater be able to look into the situation nitong mga nadi-disable dahil po sa pagsaserbisyo sa ating bayan. And rest assured po that we'll really do everything po to ease their burdens and of course give them the yung kaukulang benepisyo that they truly deserve po. Colonel, ano naman yung significance ng ating mga stakeholders dito sa appreciation night natin na gaganapin? Well, syempre sir, other than yung internal natin na puwersa, no, na who make things happen, andyan din po ang ating partners na tumutulong po para magampanan natin ng maayos ang ating mga trabaho sa iba't ibang sektor. That's why we'll have the dinner for stakeholders dahil we acknowledge po, no, yung malaking tulong na binibigay ng ating mga partners din po sa iba't ibang sektor ng ating society. Kanina, Colonel, nabanggit nyo yung napakataas na trust rating po ng AFP, pero meron pang pwedeng punan. Ano sa tingin niyo yung pwedeng gawin pa ng ating sandatahang lakas para po 100% na yung tiwala sa AFP? Well, nandiyan po kami, no? We humanize the Armed Forces of the Philippines. We are there in all sectors. We have humanitarian assistance and disaster response. And of course, pag-perform ng aming mission para po protektahan ang soberanya ng ating bansa. And over and above that, sir, yun pong tiwala nyo sa amin that ito pong demokrasya, ito pong freedom that you are enjoying right now as you sleep well at night, knowing that the Armed Forces of the Philippines is there to protect our sovereignty and the Filipino people in general po, to protect the people and to secure the state. Okay, Colonel Padilla, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, lalo na po na laging ipinapanawagan ng mga militante na magbitaw na sa suporta ang AFP mula sa administrasyon.
Well, patuloy po namin itong binabanggit. Paulit-ulit po. Ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas is a very professional organization. We are united. We are there to really perform our mandate to the letter, no, to protect the people and secure the state. And we will make sure po na yung tiwala pong binigay nyo sa amin, sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, will not be in vain. Maraming salamat po dito, and of course, happy 90th anniversary sa ating AFP. Ayun na nga, sa ating mga bayani ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, happy 90th anniversary. Saludo ho kami sa inyo. And with that po, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ho ng Armed Forces of the Philippines. Thank you po. Thank you.